Purihin ng Diyos, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa araw na ito na siyang ipinagkaloob sa atin. Salamat sa biyaya ng buhay, biyaya ng kalusugan na ating tinatamasa at higit sa lahat, ang biyaya ng kaligtasan na nagmumula sa Kanya. Kaya sa umagang ito, samahan niyo po ako mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa pagbubukas po ng ating gawain sa umagang ito via YouTube channel ng Christian Faith Compendium. Samahan niyo po ako, tayo po yumuko, tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa aming amang nasa langit, salamat po sa umagang ito. Tunay nga po na napakabuti niyo at kinikilala namin ang kadakilaan ninyo sa aming mga buhay. Salamat po sa kalakasan, sa kalusugan, at kaligtasan na inyong pinagkaloob sa amin. Tunay nga po na kung wala kayo ay wala kaming magagawa. Kaya Ama, sa umagang ito, bago po kami lumapit sa inyong banal na trono, sana'y patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali. Ama, tulungan niyo po kami, lalong-lalo na po sa panahong ito na laganap pa po ang COVID-19 virus na siyang nagpapahirap sa mga kababayan namin at sa mga tao sa buong mundo. Salamat po sa proteksyon na pinagkakalob nyo sa bawat isa sa amin. Kaya sa umagang ito, patuloy kami nagpapasalamat sa kaligtasan na inyong binigay sa amin at maging sa magandang kalusugan at matinong pag-iisip. Kaya Ama, sa umagang ito, dinadalayan ko po ang bawat isa, lahat ng mga Kristiyanong mananampalataya, lalo higit sa mga kapatiran namin dito sa Christian Faith Church. Ingatan nyo sila at inyo rin po silang ilayo sa anumang masasama, lalo-lalo na po sa sakit na COVID-19 virus na ito. At tulungan nyo ang bawat isa sa amin, lalo higit hibuin nyo po yung mga nasa banig ng karamdaman at kami nananalangin at nagkakaisa sa lahat ng mga may karamdaman sa oras na ito. Dalayan ko po na inyong iunat ang inyong kamay at hipuin sila sa bahagi ng kanilang katawan na nangihina o nagkakasakit. And we pray for healing and we invoke your promises of divine healing that by the stripe of Jesus, we are healed. Salamat po Ama sa biyaya ng pagpapagaling. At dinadalayan din po namin ang lahat ng mga kapatiran, saan man sila dako ng mundo ngayon naroon. Our brothers and sisters abroad, we pray for their protection, Father God. Salamat po at sa oras na ito, Ama, samahan niyo po kami sa aming gawain via YouTube channel ng Christian Faith Compendium. Purihin ka po, Ama, at patuloy namin dinadalangin ang aming butihing pastor. Gamitin niyo po siya para sa ikalalaganap pa ng inyong gawain. Maraming salamat po sa buhay ng aming mahal na pastor, Pastor Gani at ang kanyang pamilya, Pastor Celso Ubaldo at ang kanyang pamilya, Pastor Julius Gapit at ang kanyang pamilya. Ama, dalayan ko na ikaw po ang magpala sa aming mga pastors at ikaw po ang magbendisyon sa kanila at igawad ang di masukat na pagpapala na nagmumula sa inyo. Salamat po, patuloy niyong ingatan ang bawat isa sa amin. Purihin kayo, Ama, at ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumako naman po tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Sabay-sabay po tayo magbukas sa Juan 12, verses 12 hanggang 16. Sisimulan ko po at sabay-sabay tayo. Verse 12. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Verse 13, kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, purihin ng Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Hari ng Israel. Verse 14, nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito gaya ng nasusulat. Verse 15, huwag kang matakot, lungsod ng Zion, masdan mo, dumarating na ang iyong hari.
nakasakay sa isang batang asno. Verse 16, hindi ito naunawaan noon ng kaniyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay muling mabuhay at maluwalhati, naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Kaya't gayon nga ang nangyari. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang hapon o magandang gabi. At itong araw na po ito ay tayo po ay magse-celebrate ng ating pong anibersaryo, ng church anniversary po natin. Kaya tayo po ay magpuri at sumamba sa ating pong Panginoon dahil He is the only way, the truth, and the life. Hallelujah! Hallelujah! Sing my life now at your feet.
Let us continue to worship, to utter praises. Hallelujah. For our God's faithfulness in our church and also in our lives. Hallelujah. 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 Oh, salamat po Diyos sa iyong katapatan. Hallelujah. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead
Father, andito po kami. Use us in our family. Use us in our community. Use us this pandemic, Father. Hallelujah. To feel those hearts na broken, to feel those hearts na lost ngayong panahon na to. This is our time to rise up as a church. Hallelujah. Salamat po, salamat po. Hallelujah, hallelujah. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Diyos na buhay? Hallelujah. 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 Salamat po. Hallelujah. God bless po at muli po, happy anniversary. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, amin pong inianyayaan ang bawat isa sa aming online na pananambahan dito sa Christian Faith Church, Huiscrame, San Juan City. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pamagat po ng aming mensahe sa araw na ito ay pinamagatang matagumpay na buhay kay Kristo. At ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ni San Matthew, chapter 21, verses 1 to 13. Pero ang babasahin ko lang po ay verse 9. At sabi po dito, nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa Kanya. Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa mga lahi ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang mga talatang ginagamit sa tuwing sumasapit ang linggo ng palaspas o ang araw ng matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem ay naglalaman ito ng 6 na mahalagang
alituntunin para sa makatagumpay na buhay kay Kristo. 6 na mahalagang rules for a triumphant life in Christ. Kung ang 6 na ito na rules ay ating isa sa buhay, individual o iglesia, ito ay magkakaroon po tayo ng bukas at tigib na pag-asa. Ang pag-asa po ay napakahalaga sa buhay ng isang tao. Kapag walang pag-asa ang buhay ng isang tao, siya ay patuloy na pilay na namumuhay sa mundong ito. Ang pag-asa ay isang pwersa na tumutulak o nagtutulak sa isang positibong pananaw para sa matagumpay na buhay. Ang ating pinag-aaralan sa umagang ito ay tungkol sa 6 na mahalagang alituntunin tungkol sa buhay na matagumpay. Una, sumunod kay Jesus na mapagpakumbaba. Follow the humble Jesus. Mga kapatid, importanteng kilala natin o kilala mo ang iyong Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Sapagkat kung ano ang iyong Diyos na sinasamba, ay magiging ganun ka. Halimbawa, kung ang iyong Diyos na sinasamba ay banal, mapagbigay, maunawain, at mapagpatawad, masisilayan sa iyong buhay ang kalikasan ng Diyos na iyong sinasamba. Ibig sabihin, makikita sa iyong buhay kung ano ang kalikasan ng Diyos na iyong sinasamba. Ang isang general, kapag pumasok sa lungsod o siyudad, nasakop ng kanyang mga kawal, siya ay nakasakay sa isang panggerang kabayo. Na ito ay bilang simbolo ng kagitingan, katapangan at kapangyarihan. Ngunit nang si Jesus ay pumasok sa Jerusalem, hindi siya nakasakay ng isang kabayong pangdigma, kundi siya ay nakasakay sa isang asno na bilang tanda ng pagpapakumbaba. Kaya kung ang Diyos nating sinasamba ay mapagpakumbaba, kailangan din tayong maging mapagpakumbaba bilang kanyang mga tagasunod at mga lingkod. Ang humility ay tinawag na the virtues of all virtues. Ang pagpapakumbaba ay tinatawag na ang pinakamabuti sa lahat ng mabuti. Kaya kung ang isang tao na mapagpapakumbaba, ginagawa po niya ang kanyang pinakamabuti sa lahat ng mga mabuti sa kanyang buhay. Kaya naman, ang buong buhay ng ating Panginoong Kristo ay naglalarawan ng pagpapakumbaba. Ano ba ang kabaliktaran ng pagpapakumbaba? Sabi nila, ito ay arrogante. Ito ay kayabangan at mapagmataas. Meron din nagsasabi na ang isang mayabang daw ay mayroong PhD. Hindi po ito doctorate, mga kapatid. Kundi ang ibig sabihin ng PhD ay puro hangin ang dala. Walang ulan, walang pakinabang na dala ng isang mayabang. Ngunit mayroon po akong isang napakabuting ito isang bagay na kinakailangan na makamtan o makamit ng isang lingkod ng Diyos. Ang moto ng ating Panginoong Kristo.
ang saliwakain ng ating Panginoong Kristo. Ano ba ang saliwakain ng ating Panginoon? Sabi po dito, be last to be first and to be a servant of all. Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga lingkod at mga alagad, hindi ako naparito upang paglingkuran. Naparito ako upang maglingkod. Napakagandang salwikain kung ating tatanggapin ang mga bagay na ito. Kung ang buhay ng ating Panginoong Kristo ay ating matutularan o halimbawa ng ating buhay. Kaya lang mga kapatid, sa ating kapanahunan, maraming mga lingkod ng Diyos ang imbis na maglingkod ay sila pa rin ang pinaglilingkuran. Nakakalungkot, hindi ho ba? Dapat sana sila ang tagapaglingkod, ngunit ang ginagawa nila ay tagapaglingkod. Kaya makikita po natin dito na sila po ay nakakuya-kuya-kuy na lang, nakaupo at naghihintay na sila ay paglingkuran. Ito po ay isang nakakalungkot na kalagayan kung ang isang lingkod ng Diyos ay ginagawa niya ito. Napakasaklap mga kapatid na kalagayan ng isang tao. Pangalawang alituntunin mga kapatid, magkaisa sa pananampalataya kay Kristo. Sa English ay sinasabi po dito, unite in faith in Christ. Magkaisa sa pananampalataya kay Kristo. Ang pinakamatibay na pagkakaisa ay ang pagkakaisang bunsod ng isa't magkatulad na pananampalataya. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 13, hanggang makamtan natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, ang mga tao ay nagkaisa. Siya ay parangalan, papurihan at sambahin. At ang kanilang pagkakaisa ay pinahayag ng pagwawagayway, pagsigaw. Sabi ng ating teksto, purihin ang anak ni David, pinagpala ang darating sa pangalan ng ating Panginoon, purihin ang Diyos. Ang ating pagkakaisa ang pinakamatibay na katibayan na si Jesus ang tagapagligtas at tagapamagitan. Kaya nang nanalangin ang ating Panginoong Kristo sa John chapter 17 verse 21, Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Kung tayo'y nagkakaisa, nagmamahalan, nagkakaunawaan sa lahat ng bagay, nagpapapatuto tayo tungkol sa katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung tayo'y nagkagulo, nag-away-away, nagkabahabahagi, nagkawatak-watak, nagpapapatuo tayo tungkol sa katotohanan ni Satanas. Pangatlo, mga kapatid, pag-aalay ng ating kayamanan sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa English, treasures giving for God's glory. Noong panahon ng ating Panginoong Hesus, kapag pumapasok sa syudad ang isang general ng hukbong mananakop, siya sinasalubong ng mga tao sa pamagitan ng paglalatag sa daan ng red carpet. Ito ay kapahayagan ng kapangyarihan at karangalan. Nang si Jesus ay papasok sa Jerusalem, siya sinalubong ng mga pangkaranilyong tao. Ang nilatag nila sa daan ay ang kanilang mga luma, mamurahin at marahil ay gulang-gulanit na mga balabal.
Ito ang kanilang inaalay sa Panginoon bilang pagpupuri at pagsamba. Kapatid, isipin mo, ano ba ang tanging mong yaman? Yan ba'y kaya mong ibigay sa Panginoon bilang kapahayagan ng iyong pagpupuri at pagsamba sa Kanya? Nauna rito, naganap ang isa pang treasure giving o pag-aalay ng kayamanan. Sabi sa verse 1 to 3, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga yon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga yon sa inyo. Ang verses na ito, mga kapatid, ay kapahayagan ito ng pagkakaloob na hindi pinipilit at walang pagtutol. Ito ang isang mahalagang katangian ng treasure giving o pag-aalay ng kayamanan sa Panginoon bilang pagpupuri sa Kanya. Kailangan masaya, walang paghihimutok, walang pagbubuntong hininga, walang pagrireklamo ang ating pagkakaloob sa Diyos. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, God loves a cheerful giver. Sinasabi po dito sa Tagalog na ang Diyos ay kanyang minamahal ang masayang nagkakaloob o nagbibigay. Ikaapat, huwag nating isuko ang pinakamatuwid o pinakabuod ng ating pananampalataya. Sa English ay sinasabi po na uncompromising faith. Pagkatapos ni Jesus ay salubungin at ipagbunyin ng mga tao, nagganap ang isa pang madulang kasaysayan na isulat tungkol sa kanyang buhay, ang paglilinis ni Jesus sa templo. Sabi sa Matthew chapter 12, ay verses 12 and 13, pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili. Pinagtataob niya ang mga misa ng mga namamalit ng salapit, ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginagawa ninyong itong lungga o yungib ng magnanakaw. Kanina, mga kapatid, ay pinag-usapan natin na kapag kailangan ka ng Panginoon, ay huwag ka nang kikibo. Ngunit dito, kailangan kang kumibo kapag ang nakataya ay ang kapulihan ng Diyos. Ang kasaysayang ito, pwede na sanang palampasin ng ating Panginoon Hesus ang nakita niyang pagyurak sa kabanalan ng templo. Gayunman, magiging sikat siya. But, Jesus did not make any compromise. Hindi po nakipagkompromiso ang ating Panginoong Hesus. Compromise is a silent killer of our faith. Ang pagkikipagkompromiso ay ito ang siyang pumapatay sa ating pananampalataya. Kaya nagko-compromise tayo. Kapag sinasabi natin, hayaan mo na, pabayaan mo na, huwag mo nang pansinin, o okay lang yun. Sa compromise ay pinalalampas natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating kasiyahan. Ngunit, hindi natin namamalayan, isinusukob natin pala ang ating pinakabuod ng ating pananampalataya. Ito po, mga kapatid, ang siyang nakakalungkot sa ating kapanahunan sa ngayon. Makikita natin na maging ang mga Kristiyano, maging ang mga manampalataya, maging ang mga lingkod ng Diyos ay nakikipagkompromiso na sa mundong ito. Kaya marami ang mga mananampalataya ang hindi lumalago, ang hindi nagiging matatag sa kanilang pananampalataya dahil sa mga bagay na ito.
Ikalima, mga kapatid, maghalak lagi. Rejoice always. Sinasabi ni Apostol Pablo sa lahat ng mga mananampalataya sa Thessalonica ay maghalak kayong lagi. Rejoice always. Sabi na Apostol Pablo. Bakit sinasabi po na Apostol Pablo nito? Samantalang siya po ay nagdaranas ng maraming mga pagsubok, mga problema, mga pagtitiis, o mga bagay na malapit na siyang mamatay. Ngunit sinabi pa rin niya ito, mga kapatid. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang maging may kakaya o may bibigay ng kagalakan sa buhay ng isang tao? Alam po nyo, sinabi ni Haring Solomon sa Proverbs chapter 17 verse 22, a merry heart is like a medicine. Ang masayahing puso ay katulad ng isang medisina o gamot. Sa ating kapanahunan, mga kapatid, ay makikita po natin na napakaraming mga kababayan po natin ang nag-aalala, nangangamba, natatakot, at higit sa lahat ay nalulungkot. Bakit? Sapagkat ang ilan sa kanila ay nawalan ng trabaho. Nagsara ang kanilang mga negosyo. At higit sa lahat, nawalan ng mahal sa buhay. Pero pinapayuhan po tayo, mga kapatid, ni Haring Solomon na maghalak, maging masaya po tayo. Dahil ang kasiyahan ay nakakagamot, nagpapagaling, nag-aalis ng kalungkutan sa buhay ng isang tao. Ngitian mo lang ang may mga problema at may mga suliranin ay mawawala, maiibsan ng lungkot ang kanilang mga buhay. Yan po ang naibibigay o nadadala ng kasiyahan, kagalakan sa buhay ng puso ng bawat tao. Nagbibigay kagalingan sa ating mga sakit at mga karamdaman. Nung papasok, mga kapatid, ang ating Panginoon sa Jerusalem, ipinakita ng mga tao ang kanilang pagsasaya sa pamagitan ng paglalatag ng kanilang balabal sa daan, pagwawagayway ng mga palaspas at pagiging pagsigaw ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Kung si Jesus ay totoong nasa iyong buhay, mangingibabaw sa iyo ang panloob na kagalakan na nakadepende sa ating Panginoong Jesucristo. Maligaya ka dahil sa kaugnayan mo kay Jesus. Maligaya ka dahil natitiyak mo ang Diyos ang lagi mong kasama, maging sa mahihirap na sitwasyon sa buhay. Depende o nagdidepende ang kagalakan po natin, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Gaano man ang ating pinagdaraanan, gaano man katindi ang krisis na dumating sa ating buhay, kung nasa iyo si Jesus, gagaling ka dahil siya ang nagbibigay kagalakan at kasiyahan sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Ika-anim, mga kapatid, at dito na po tayo magtatapos sa ating mensahe. Sabi po dito, pamamahayag ng Ebanghelyo. Sa English, evangelize now. We must live a life that provokes people to ask questions. Tignan niyo ang sabi sa verse 10, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, naggulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ay gumawa ng kakaiba. Kaya't ang mga tao ay nagtanong, kapatid, gumagawa ba tayo ng kakaiba? Napapansin ba ng mga tao
ang ating kaibahan? Kung kaya sila nagtatanong, ituloy natin ang verse 10 and 11. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ang propetang taga Nazaret sa Galilea, sagot ng karamihan. We must live a life that provokes people to ask questions for which the answer is Jesus. Kung marami ang nagtatanong sa ating buhay, nakatibindi po tayo sa kasagutan tungkol sa ating Panginoong Kristo. Kapag itinanong ng tao, bakit ba ang galing mong magdala ng problema? Ang sagot ay hindi. Nag-aaral kasi ako ng psychology. Nag-aaral ako ng doktor, nurse, at nag-aaral din ako ng abogasya. Ang sagot ay dahil sa lakas na binibigay ni Jesus. Kapag itinanong ng tao, ano ang sikreto ng iyong pagtatagumpay? Ang sagot ay hindi. Sumasangguni kasi ako sa mga planeta, sa mga bituin, sa mga mangkukulam, sa mga espiritista. Ang sagot ay dahil kay Jesus, ang bukal ng lahat ng mga pagpapala. Ang pinakamabisang kasangkapan sa pamahayag ay ang halimbawa ng ating buhay. Ang pinakapangyarihang sermon ay ang sermon ng ating buhay. At ang pinapagandang salin ng Biblia ay ang ating buhay. Sa buhay po natin, mga kapatid, ay nasisilayan ng mga tao kung sino ang Diyos at Panginoon na ating pinaglilingkuran. Siya ba ang Diyos na nagliligtas? Siya ba ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa ng buhay na walang hanggan? Ipahayag natin, ipatutuon natin ng ating Panginoong Hesus ang Diyos na nagliligtas at nagbibigay ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa araw na ito, alalahanin po natin ang anim na roles for a triumphant life in Jesus. Alalahanin natin ang 6 na mahalagang alituntunin para sa matagumpay na buhay kay Kristo. Kapag ang mga ito ay magiging panuntunan natin sa ating buhay, magaganap sa atin ang isang buhay na matagumpay. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Ama at makapangyarihang Diyos, salamat po sa mensahe ng iyong salita na aming natutunan. Salamat po sa halimbawa ng aming Panginoong Jesucristo. Tunay kung siya ang aming tutularan, magtatagumpay kami sa aming hangarin at layunin sa buhay. At higit sa lahat, makakatiyak kami na bibigyan ka namin ng kapurihan at kasiyahan. At patuloy, mabigyan ka namin ng kagalakan sa inyong buhay. Ama, patuloy ko rin dinadalangin sa mga oras po nito ang bawat mga kapatiran po namin, bawat membro ng aming iglesia. Lukuban niyo po kami ng iyong banal na Espiritu upang magpatuloy po kami sa aming paglilingkod sa inyo. Takpan mo kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo upang ang virus ng COVID-19 ay hindi makahawa sa bawat isa sa amin. Ama, itinataas ka po namin, tinululhati sa umagang ito. Salamat po sa iyong kabutihan at katapatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Siya nga pala mga kapatid, sa lahat po ng members of Christ Faith Church, binabati ko po kayo ng Happy Church Anniversary. Happy Anniversary po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat, and God bless us all at purihin ang Diyos. Ako po si Pastor Gani Coronia at si Sister Liling ay kasama ko po.
pastor ng Christian Faith Church sa West Crame, San Juan City, Metro Manila. Bumabati po ng ika-34 na anibersaryo ng ating church sa West Crame sa lahat ng mga kapatiran dito at nasa abroad. Bagamat hindi tayo pisikal na magkasama-sama, ngunit nagkakaisa po tayo sa patuloy na paglilingkod at pagsamba sa ating buhay ng Diyos. Naalala ko pa ang simula natin sa West Crame, ilan lamang tayo, ngunit sa tagal ng panahon ay lumago rin tayo, umuupa lang tayo noon, ngunit ang venue ng ating church ay naging atin na at wala tayong problema sa renta. Andito si Sister Riling, babati rin siya sa inyo sa ating anibersaryo. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatiran sa Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at umabot tayo ng 34 years ng anniversary nating simbahan. Salamat sa Diyos at nandyan pa rin kayo. Salamat din sa Panginoon at buhay tayo, walang sakit at malusog. At sana'y malalalo pang tumagal ang ating pagsasama. Sana'y marami pang taon ang ating gugulin sa ating anibersaryo. Darating ang marami pang anibersaryo sa ating buhay. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Amen. Amen. Usually, ang ating tradisyon sa ating pag-celebrate ng church anniversary ay sama-sama tayong kumain sa ating church sanctuary. Pero dahil sa COVID-19 virus pandemic, hindi natin magagawa yan. So, ang aking suggestion sa inyo, gumawa kayo ng special meal bukas at yan ay ating celebration. Kami rin dito sa bahay ay gagawin kami ng special meal para pagpapasalamat sa ating mabuting Diyos sa kanyang katapatan, kabutihan at kagandahang loob na sa loob ng mahigit 30 taon ay sinusten niya tayo ng kanyang kapangyarihan, kaluban, biyaya at kahabagan. Laging nasa isip namin kayo mga kapatid, kahit yung mga nasa abroad at andito rin ay palagi namin kayong pinapanalangin araw-araw. Kaya nga kami ay nakakapanalangin hindi lamang sa aming sarili, kung hindi, lalo na rin sa inyo na mga nasa malalayang lugar. Good news, sapagkat doon sa mga nag-prayer requests at sama-sama tayo nanalangin ay gumaling sila sa kanilang mga karamdaman. Amen. Kaya purihin ang Diyos, luwalhati sa kanyang dakila at banal na ngalan. Hingang malalim, damhin ng hangin, tingala sa langit. Di pa to tapos, meron pang galit, hinamo, hinakit, paasa, pasakit. Pusong naghihikahos, kumapit ako, kahit ano gagawin ko. Pero bakit ganito nangyari sa'yo, bakit ako? Pwede na akong sumuko, dito na lang sa dulo. Pero sinubukan kong matuto. Yung pinamababago, bitawan mo na. Sa paghilom ng sugat, may bagong simula. Maniwala ka man o hindi, lahat yan ay merong silbi. Sige, pwede ka nang kumawala dyan sa rehas mong gawa-gawa. Huwag na magpanggap na nawawala, wala namang mawawala kung magsimula muli. Pagbigyan mo ang bukas, huwag kang matakot umusad. Kapag nahanap ang lunas ang nakaabang, walang katulad. Ang puso'y namulat, may mga patunay na sugat. Mas malakas ka na ngayon, tumingala ka sa ulang. Kwento ng tagumpay, ang pinakahihinday. Kala mo tapos na, munti ka pang bumigay. Ngayon nagdiriwang ang langit, simulan mo na ulit umawit. Ibaon ang noon para sa ngayon, unang hakbang. Kung gusto mo ng bago, iwanan mo yan. Hilumin ang sugat, ito lang ang paraan. Maniwala ka man o hindi, lahat yan ay merong silbi. Sige, pwede ka nang kumawala dyan sa rehas mong gawa-gawa. Huwag na magpanggap na nawawala, wala namang mawawala kung magsimula
nangangapa. Di mo na kailangan pang mangamba, magpaalam sa nakaraan at magsimula muli. Ayoko na dito. Ayoko na dito. Ayoko na dito. Sawa na ako dito. Pwede ka nang kumawala diyan sa rehas mong gawa-gawa. Huwag na magpanggap na nawawala, wala namang mawawala. Kung magsimulang muli, buksan mo ang iyong mga mata para hindi ka na nangangapa. Di mo na kailangan pang mangamba, magpaalam sa nakaraan at magsimulang muli. Magsimulang muli. Magsimulang muli. Muli po, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon, sa ating pong pagwawakas, sa ating pananambahan. Pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan. Manalangin po tayo. Tunay po, aming Amang Diyos, lubos ang aming pagpapasalamat sa inyo pong katapatan, inyong kadakilaan, kabutihang loob sa bawat isa sa amin, lalo't higit sa buong iglesia. Maraming salamat po sa isang taon muli ng aming church anniversary. Father, we thank you sa lahat ng provision ninyo, sa lahat ng inyo pong covering at ng protection sa bawat individual na membro ng church as well as sa bawat pamilya ng aming pong iglesia dito po sa Christian Faith Church. Nasaan man pong dako naroroon ng mga ibang kapatiran namin, we know, Father, that you are a very good God and a faithful God to each every one of us. Kaya po, sa aming pagwawakas, we want to exalt your name, Lord. We want to declare that you are our faithful and a good Father. Salamat po sa inyong proteksyon, salamat sa inyong provision, na sa kabila ng aming nararanasan, we can say that you are a powerful God at you are still working with us, Lord, sa aming mga buhay. Kaya po sa umagang ito o sa oras na ito, sa aming pagwawakas, muli po, inihahayag namin ang aming pagsamba, ang aming pagpapasalamat sa lahat ng iyong mga biyaya sa aming iglesia. Lalo't higit, salamat din po sa buhay po ng aming mga butihing pastor, kay Pastor Gani, kay Pastor Celso. Father, we thank you sa mga dedications nila, sa kanila pong mga panahon, pagpapagal, sa kanilang kasipagan. Ang aming pong panalangin bilang iglesia para sa kanila ay gantimpalaan niyo ang kanila pong pagpapagal sa inyong ministeryo sa aming pong iglesia. Palawakin ninyo, payamanin ninyo ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang mga buhay. Pagyamanin ninyo ang kanilang mga pamilya. And we speak blessings, Lord, na ipasok ninyo sa kanilang mga tahanan at patuloy na balutan sila ng makapangyarihang dugo ng iyong anak na si Jesucristo, lalo't higit sa kanila pong mga ministeryo. Muli po, ang bawat isa, saan man kami dako naroroon, ang bawat membro ng iglesyang ito, we want to give praise, we want to give thanks to you, Lord, for all the blessings, Lord, that we received from you. Maraming salamat. At muli po, sa inyo ang kapurihan, sa inyo ang kaluwalhatian, pagsamba, lahat ng glorya, lahat ng pagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, purihin po kayo. Ito po ang aming panalangin na taglay po ang pagpapalat bendisyon na nagmumula sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.